Laking gulat ni Ana nung nagpakilala nga si Teacher Mark pala ang nagchat sa kanya. May biglang nagbalik sa buhay niya na kung saan may kirot sa puso niya ang pang-iiwan sa lalaking ito. Biglang napaluha si Ana at bumalik lahat ang alaala niya sa lalaking nang iwan sa kanya sa tagal ng panahon. Ni anino man lang ay walang paramdam sa kanya. Biglang kinalimutan lahat ng mga pangako. Ana, let me explain why. Why, sir? May kasalanan ka ba sa akin? Ba't kailangan ka magpaliwanag? No need na. Alam mo ba nung minisage kita, buong gabi akong hindi nakatulog, panay tingin ako sa aking cellphone kung nagre-reply ka na ba. At maraming salamat talaga, ngayon nagre-reply ka talaga. Bakit sir? Ano bang kailangan nyo? Bakit mo pa ako kinuntak? Nandito na ako, masaya na ako sa buhay ko ngayon. Ana, bigyan mo naman ako ng kunting panahon para mapaliwanag ko sa iyo ang lahat. Sige, magpaliwanag ka. Kung bakit nandito ka bigla at lumutang. Sir, makinig ako. Go! Ana, after training, di na kita nabalikan kasi na-assign na ako sa malayong lugar. Nagkataon din na magkaroon kami ng problema sa aming pamilya. Sobrang bigat, nakulong ang aking nanay at ang aking kapatid dahil sa kasalanan na di sila ang may gawa. Dami nangyari sa buhay namin. Depressed ako nung time na yun. Sobra na ang pagsubok na dumating sa buhay namin. Dumating na ako sa point kung saan gusto ko nang babawiin ni Lord ang buhay ko. Sinubukan kitang kontakin pero out of coverage ka na. Gusto man kitang puntahan pero napakakomplikado ang oras at panahon ko. Hanggat kinunta ko yung pinsan mo, wala siyang masagot kasi hindi daw niya alam at wala na daw siyang balita sa'yo. Kung kanino-kanino na lang ako kumukontak, wala na akong makuha na informasyon. Hanggat naisipan kong puntahan ang lugar kung saan tayo nagkakilala. Ni isa sa mga kamag-anak mo ay walang maisagot. Kasi sabi nila ay wala na ka na daw kontak sa kanila. Iniyak ko na lang ang lahat. Di na kita mahanap, Ana. Kung kailan sa tagal ng panahon, marami nang nangyari sa buhay natin. Ngayon pa lang kita nahanap. Di ko alam kung bakit nagkaganito, bakit anong mali sa relasyon natin. Gusto ko lang naman sana na magkaroon tayo ng magandang buhay, magandang kinabukasan. Unti-unting naliwanagan si Ana hanggat nagkaroon siya ng awa kay Teacher Mark. Sinabi ni Teacher Mark kahit anuman ang mangyari, manatili ka sa puso ko, Ana. Kaya daw naging isang ganap siya na pulis nang dahil si Ana ang kanyang inspirasyon. Masakit man ang pinagdaanan ni Teacher Mark at masakit din para kay Ana na iniwan siya. Pero sa ngayon, nanatili silang magkaibigan. Si Teacher Mark naman ay may 3 ng anak. Pad na ang kanyang mga pangarap na maging isang pulis. Si Ana din nanatiling dalaga at nabigo din sa pag-ibig, pero may isa siyang anak. Di man masaya ang ending, nanatili silang magkaibigan ni Teacher Mark. Tumatawag pa rin sa kanya si Teacher Mark, si Police Lieutenant General Mark Ichabi Singson. Hanggang dito na lang, maraming salamat. Kung mayroon kayong mga kwentong pag-ibig na nangyari sa buhay nyo, pwede nyo akong kontakin or i-PM para gawan natin ng kwento. Hanggang sa muli!